At
kaya niya Panginoon at magawa niya ng maayos, Panginoon. Itinataas ko rin po, Panginoon, sa inyo si Brother Pablo. Panginoon, itinataas ko po sa inyo si Brother Pablo, Panginoon. Abuti mo po siya ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang kanyang karamdaman, Panginoon. Alam ko, Lord, na ito ang pinakamagaling na mga katao. Abuti mo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Alisin na ang kanyang mga sakit mula ulo sa iskalang pagkakas. Upang makapag-ulit sa'yo ng maayos, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa ganito, O Diyos. Sa iyo ang pagkakas. Mawalang hanggan. To God be the glory in His mighty name we pray. Pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. May siya pa, may mas siya po. Wala na di, tuloy. May ma-share pa, may mag-sharing. Palagpakan natin ang buhay na Diyos. Alam ko, sa ating lahat, mayroon tayong pinagpala sa dito. Sino ba ang nagpapatuon? Sister Franz, Salto Tito. Palagpakan naman natin ang ating Panginoong Yahweh Silay. Ang ipapatutuo ko po ang mabuti natin ng Yahweh Silay sa buhay natin. Umuwi ko kami ng Bicol kasi may nagkaso akong pagpipirmay na kamag-anak namin. Pero kinakabahan po talaga ako, lalo na nung nandoon ako kasi baka ano sabihin sa akin. Pero sabi ko, Lord, alam ko na ikaw ang maumuna, ikaw ang hinurungusa, kung ano ang dapat kong gawin. Pero salamat po sa Diyos at siya pa po ang nag-open na kailangan magpapirma daw kami. Kaya sabi ko, salamat talagang napakabuti yung Panginoong Yahweh sila. May mga po dito po. Papunta po kami doon. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Kumayag ka lang, babalik ako kasi kami na kaya. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang bahala. Kasi magpasimbahan kami doon. Salamat po sa Diyos. Pagdating na namin sa lugar namin, talagang binagaling namin, Lord. Hanggang sa pagbalik, namin okay ko, ako kaya. Binabalik ko ang pagkuyan sa salamat kay Yahweh Silay. The angel of the Lord appeared unto him, and he was
O Holy Mother of God, pray for the gospel of faith. Let us pray. For who are we to teach you, O Lord, reveal to our heart that we who believe the mystery of Christ, your Son, was made known by the message of his kingdom, made by his passion and cross, he brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Sa klase ni Philips na may siya di Lord. Amen. Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Okay na. Let us meet our children.
ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kabilang Diyos, ang kapangyarihan, ipapasalamat po kami sa dito sa biyayang buhay ng Panginoon. Sa buong hapon na lumipas, sa iyong pagpapalang walang katumbas, walang kabantay na anumang bagay sa mundo ito. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang. Nang sa ganun, Panginoon, kami pong lahat ay maging karapat-dapat sa iyong grasya at abad. I-bless mo, Lord, ang mga kapatid kong ito na walang sawa at walang pigil na nagsusumikap na masunod ang iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat pamilya ng mga kapatid ko ito. At kung meron ng mga sagamal, hadlang sa buhay, paglilingkod pananampalataya, palakasin mo ang bawat isa nang sa ganong patuloy kami magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Pagpalain mo ang mga lingkod mo ito, Panginoon, dalangin ko, Lord, ang pagpapalay dumating ngayong Pasko, darating na taon, at sa buong taon na darating sa buhay namin, sa pangalan ni Jesus, say Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y manatiling nakatayo bilang pagkalang ng mabuting balita. Sabihin mo sa iyong katalig, kapatid, Pasko na. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay San Juan, chapter 1, verse 6 to 8 hanggang 19 ulit hanggang 28. So, inyo ang Panginoon. John chapter 1, verse 6 to 9, then 6 to 8 pala, then tatanong tayo sa 19 hanggang 28. Sumainyo ang Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat tayo sa pagtotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo sa ilaw. Nang subuin ng pamahoryo sa Jerusalem mula sa pagtuto at libita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niya hindi siya ang Mesaya. Kung kayo'y sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi ko, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi ko. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi niya. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nababautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyong isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Mga magulang, mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Yung buhay na palakpak ay yaman siya ay praise the Lord. Pwede na po tayo makaupo. Amen. The joy of witnessing. The joy of witnessing. Ang kagalakan na tayo ay maging witness or maging maging kalapagdala ng mabuting balita.
maging ehemplo ng kabutihan ng Diyos. Amen ba? Tayo tinawag ng Panginoon para i-share ang kagalakan ng buhay paglilingkod. Kayo ba may kagalakan? Nakitingin ng iyong katabi kung may kagalakan niya. Sabihin mo sa kanya, kapatid, kung may problema man, huwag kang kalungkot. Amen? Palapakan natin ang Kanya. Isa po sa pinakamagandang pwede natin regalo ngayong Pasko ay ang kagalakan. Sharing joy. Amen ba? When we share our faith, it's like sharing a precious gift with others. Kapag nagregalo ka ng mga bagay, nagregalo ka ng material na bagay o pera, although mahalaga din, ay pwedeng mawala. Of course, napakahalaga ng mga bagay na yan habang tayo binibigyan ng buhay na binigay ng Diyos. Amen ba? Pero isa po sa pinakamagandang pagsumikapan natin ay may share natin sa kanila ang buhay na meron ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Iba na yung pinagpala ka sa material at lalong pinagpala ka sa spiritual na aspeto. Amen po ba? It's an opportunity to spread love and joy. Pagkakataon daw para iparamdam, iparanas sa kanila ang pag-ibig at ang kagalakan. Amen ba? At ang kagalakan ito ay hindi natin pwedeng pagsumikapan ng ating sariling lakas. Hindi natin ito pwedeng pagsumikapan sa mga bagay-bagay na meron tayo. Kundi ito'y kusang nanggagaling sa inyong pagtsatsaga, sa inyong pagtitiis at pagsusumikap na patuloy na maglingkod sa kabila ng mga sagabal sa buhay. Amen ba? Minsan po, mabigat ang maglingkod sa Panginoon kasi kung kailan tayo nagsusumikap na maging mabuti sa harapan ng Panginoon, maraming umaagaw sa atin para tayo ay malayo kay El Shaddai. Amen ba? Buti na lang, hindi kayo pumayag. Amen ba? At tayo lahat ay nagpakatatak. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, huwag kang padadali. Ilang linggo na lang. 2024. Diba? Ang dami nyo nang tinakbo, ang dami nyo nang hinarap na hamon sa buhay, ang dami nyo nang nalampasan ng problema sa pamilya, sa sarili, sa ating kapwa, pero hindi ka nagpadaig ng mga kalungkutan. Hindi ka nagpadaig ng pagtalikod sa Panginoon. Instead, dinaig natin sila ng kagalakan sa buhay. Ang isa daw katangian ng magulang kahit magkakaproblema siya, hindi niya masyadong pinaparamdam sa kanyang mga anak na siya'y problemado. Kaya ang magulang minsan nagkukulwari, nagtitiis, nagaling ang problema, nabigyan lang ng kagalakan ang pamilya. Amen ba? Minsan, sa pamilya namin ako, nung buhay ko yung mga magulang namin, sobrang kakawaan, pamilya, nagkwekwentuhan, maya-maya nakakahimik na lang kami. Kasi yung nanay namin, yung tatay namin, hindi umiilig, kasi may dinaramdam. Tatanungin na lang namin, okay lang po kayo tayo, okay lang, magsaya lang kayo. Pero kung titingnan mo siya, nagdaramdam ng kahirapan. Amen ba? Ganun yung mga Kristiyano, na kahit tayo ay humaharap sa mga mabibigat na sitwasyon, hindi natin sa kanila pinapahalaga sapagkat gusto natin silang madala sa masarap na buhay. Amen ba? Si Kristo, nung siya ay
pagsunikapang patayin ng mga Hudyo, hindi siya nagpadali. Hinarap niya ang malaking hamon ng mga sakripisyo hanggang kamatayan, kundi pinakita niya na kaya niyang daigin ang hirap ng pagtitiis na galing sa kanyang Ama. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kataling kapatid, ang dami mo ng pinagtagumpayan. Ang dami mo ng tinakbo. Huwag ka nang susuko. Lumaban ka lang. Amen ba? Huwag natin ipakita sa kalaban ng Diyos na tayo ay nalulungkot kapag wala tayong pera minsan. Huwag natin ipakita sa kalaban ng Diyos na tayo ay nagdadaig kapag tayo ay may dinaramdam. Bagkus manampalataya tayo, huwag natin bibitawan sa ating bibig na mahirap tayo, nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, o anumang mga bagay na magpapalungkot sa atin. Kaya nga, napakaganda ng karunungang itinuro ng tulong lingkod na pag tinanong kayong kumusta na kayo, ang sagot natin ay marami. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payamang kalooban, maginhawa at matagumpay. Tingnan nyo, isang tanong lang pero ang daming sagot na mayaman na, matalino pa. Ilan kaya meron tayo sa sagot natin? May 5 ka doon, okay na yun. Yung mayaman ka, magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal. Mga ilang piraso lang ang nandoon na meron tayo. Sobrang blessed na natin. Amen ba? Yung tayo ay matuwid, may kapayapaan, marangal, at wagas ng pag-ibig. Amen ba? Ito yung ating mga spirituality sa gawain ng El Shaddai kasi ang mga spirituality ng El Shaddai ay mga totoo. Hindi nagpupunwari, mga kapatid ko sa Panginoon. Na pag tayo ay nahirapan, sinasabi din natin minsan, kapag tayo ay masaya, sinasabi din natin, pero ang maganda pagsumikapan natin na laging masaya. Amen ba? Palatakan natin natin. Hindi lang sharing joy, kundi sa pagdating ng Pasko, pagdiwang natin yung tinatawag na celebrating humility, ipagdiwang ang kapakumbabaan. Recognizing that we are not the center of the universe. Ang pag-recognize na ang Pasko ay hindi para sa atin lang, kundi sa pagtubos ni Kristo sa ating lahat. It allows us to appreciate the bigger picture and find joy in being part of something greater. Minsan, nalulunod tayo sa mga maliliit na bagay ng problema. Nakikinig ba kayo? Minsan dinadaig tayo ng mga kapira-pirasong problema. Pero pag nakita mo na may mas malaking picture, may mas malaking bahagi sa buhay mo na hindi mo napapansin, masabi mo pala na may pinagpala. Minsan yung maliliit na problema, inaagaw tayo para maging masaya. Pero pag na-realize mo na hindi ka pala dapat malungkot kasi tinawag ka ng Diyos at hindi siya papayag na ikaw ay madaig ng pagsubok. Amen ba? Praise God. Harapin mo ang katabi, sabihin mo kapatid, daigin natin ng kagalakan at ang kalungkutan. Kailangan magtrabaho na biyaya ng Diyos sa ating buong pagkatao. Kapag nagka-problema tayo, bumibigat yung katawan natin, di ba? Pag marami ka ng problema na iniisip, tinatamad ka ng kumilos, tinatamad ka ng mangarap, tinatamad ka ng magpatuloy sa buhay, at kung minsan pinipilit na lang natin na magpatuloy kasi buhay pa tayo. Hindi ba? Pero minsan nahihirapan tayo sa napakalaking hamon. Biruan na aming mga preacher. Sabi ng isang kailan namin kasamang preacher, ayoko na, maraming problema. Mas gusto ko na rin mamatay. Doon na lang ako sa bahay. Sabi ko, okay lang, magpahinga ka na. Kaya lang, kung mamatay ka na, okay lang.
Kung hindi ka mamamatay pa, problema pa yun. Kasi may mag-aalaga pa sa'yo, may maghihirap pa. So ang mahalaga, hanggat kaya natin lumaban tayo. Hanggang binibigyan tayo ng hininga ng Diyos, lumaban ka. Amen ba? Hanggang binibigyan ka ng buhay ng Diyos, lumaban ka. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kataling kapatid, lumaban ka. Kakampi mo si El Shaddai. Amen ba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Palakapan natin ang ating Panginoon. So, pinapakita dito na kailangan huwag natin ilayo sa ating isip ng pinakamalaking biyaya sa buhay natin ay hindi yung kapira-pirasong mga hinihingi natin sa pamilya, sa buhay, kundi ang pinakamalaking bahagi ng buhay mo kung bakit pinagpala ka kasi iniligtas ka ng Diyos. Niligtas tayo ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan, sa madilim na buhay, sa masayimot na pangyayari, at binigyan ka ng Diyos ng kakayahan na makinig at makarinig ng salita ng Diyos. Amen ba? So, we have to celebrate the humility. So, kailangan lagi natin isinasantabi ang pagiging kagaya ni Kristo. Pagiging kagaya ni Kristo na hindi siya nagmamalaki, hindi siya nagmamayabang, at maging kamatayan hinarap niya sapagkat alam niya na hindi siya madadaig sa pagkalugi. Hindi siya matatapos sa kamatayan sapagkat siya ang Diyos na buhay. Amen ba? Number 3, the power of personal story. May kapangyarihan ang kwento mo. Amen ba? Sabihin mo sa kataling kapatid, minsan magkwentuhan tayo tungkol sa paglilingkod mo. Alam nyo, huwag lang kayo sa prayer meeting mananaman. Maglaan kayo ng oras na mag-usap-usap tungkol sa buhay spiritual. At alam nyo, habang nagkwentuhan kayo tungkol sa Biblia, nag-iikot-ikot ang mga angel. At makikita nyo, mararamdaman nyo na gumagaan ang buhay nyo. Mararamdaman nyo, sumasana yung pakiramdam nyo. Mararamdaman nyo, nakakalimutan mo yung problema. At makita nyo na wala na yung problema. Diba? Ganito sa gawain kaya nandiyan kayo eh. Kasi kapag subong-subok ka na, kapag dulong-dulo na ng buhay mo, mayroon kapangyarihan ang kwento ng buhay mo. Na-realize mo at dati sobrang stress ko, Lord. Pero ngayon kahit stress pa rin ako, Lord, pero kinakaya ko kasi nandiyan ka. Tingnan mo yung mga nakaraan hindi para balikan, kundi para lumitain ng daming biyayang binigay sa iyo ng Diyos. Yan si sister na nasa likod, kahit na-paralyze siya, ang tagal mo nang nakita pabalik-balik sa gawain, lumalaban. Amen ba? Hindi madali yung nahihirapan yung physical pag na-paralyze ka. But she has the courage. Meron siyang kapangyarihan kasi may kwento ang buhay niya na siya'y pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Gayon din kayo, hindi lang kayo nagkwento minsan. Kaya napakahalaga, minsan magwanong kayo, panitiin niyo ang Diyos. Bigyan niyo ng panahon, panitiin niyo ang Diyos, pasiyan niyo ang Diyos. Kapag nasiya siya, aba, hindi lang pera ang ibibigay sa iyo, kundi buhay na masaya at matagumpay. Sa totoo lang, ang dami nang natanggap na biyaya. Kasi yung matapos nyo lang, yung 2023, sa daming hamon natin, dinaanan ka na ng pandemya, pero hindi ka pa doon sumama. Amen ba? Eh, na naman ngayon, yung walking pneumonia. Aba, kahit walking pneumonia siya, tumakbo pa siya, hindi niya tayo makahabol. Amen ba? Yung walking pneumonia, nag-walking lang yan. Eh, tayo tumatakbo ang ating pananampalataya. Amen ba? The power of personal stories, mga kapatid. Kaya yung buhay natin ay isang mensahe sa kanila. Kapag na-realize nila na
nakikita ka naglilipod, mapag-nilay-nilayan nila, aba, mas mapalad siya. Kasi sa totoo lang, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong maniwala ng mga tao na sa palibot natin na mapera ay masaya. Huwag kayong maniwala doon. Magiging masaya lang ang tao kapag siya ay inabot ng biyaya ng Diyos. Isang malinaw na pinakita ni King Solomon, si King Solomon ay lahat ng luho ng katawan, lahat ng luho ng buhay ay nasa kanya, pero sabi niya walang kasiyahan ang sino man kung wala ang Diyos. Pero nung meron ka ng Diyos na nilalapitan, every limitations, every shortcoming sa buhay natin, the very bottom line of this life, ang pinakatuloy ng buhay ay ibigay ang hindi natin kaya sa kamay ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Sharing our story can inspire others and bring us closer together. Kapag tayo ay nakapag-share sa pamamagitan ng uri ng buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi mo alam ay nailalapit ka sa Diyos. Hindi mo alam may nai-inspire ka. Hindi mo alam may napapalakas ka ng loob. Kasi sinasabi siya nga, ang daming problema eh. Ay ako nga, ay ito, ang problema ko, pero ang bigat-bigat na ng buhay ko. Hindi mo lang alam. Yung pagtsatsaga niyo sa paglilingkod ay napakalaking biyaya sa mga taong nasa paligid mo. Lalong-lalo na sa family ninyo, mga kapatid, sa family natin. We gain inspiration sa kanila. Kaya minsan, yung mga kasama natin sa bahay, parang baliwala na lang, alam niyo bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi nananangan sila sa paglilingkod niyo. Andiyan na si nanay, nag-e-eri siya na Andiyan na si sister, nag-e-eri siya na hindi kami pababalaan. They are confident that you are serving God. Na hindi man nila sabihin, nararamdaman nila, may nanay kami, may kapatid kami, may sister kami na malapit kay El Shaddai. Amen ba? Palapakan natin ang mga. Not only the power of personal story, kundi being positive influence. Kailangan positibo tayo mag-influensya ng iba. Just as John the Baptist prepared the way for Jesus, we can make positive impact on the other lives of those around us. Sa binigyan, hindi ako ang ilaw, kundi siya ang kapagdala ng ilaw. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong kadali, kapatid, lagi mong dalhin ang iyong ilawan. Kaya mahalaga po na nakasantayin natin yung ating sinasabi na hindi tayo nakakahatak sa kahirapan. Pag may nakausap kayo ng mga negatibong isip, kayo ay nadadami, di ba? Alam niyo, isa po sa akin na inindigan ko minsan sa aming pamilya, kahit anong problema ang napapakinggan natin, hindi ako nagpapadali. Minsan sa pamilya, paano na tayo, may problema. Ako hindi ko sila sinasabayan. Lagi kong sinasabi, God will provide. God will make a way. Kahit pakiramdam mo, suko ka na rin, huwag kang sasaka sa kanila. Sa pamilya natin, pag nagka-problema, halos lahat gusto nang tumigil, huwag kang sasabay doon. Sa mga nasa palibot natin na parang hopeless ng buhay sa mundo ngayon, huwag kang sasabay doon. We must be a positive influencer. Sa social media, napakaraming influencer. Pag nagtinda sila ng damit, agad-agad nagmamay. Akin na yan, pili ko na yan. Kahit habang sila ay nagtitinda sa online, maraming bumibili. Kasi positibo ang dahilan. Amen ba? So, kailangan maging positibong influencer tayo. Just as John the Baptist prepared the way for Jesus, we can make a positive impact on the lives of those around us. It is a wonderful opportunity to make difference. To make difference. Ito yung sinabi ni Brother Mike. Ibang-iba kay Jesus. Sa totoo lang, tayo na naging ibang-iba kay Jesus. Kasi hindi tayo lumulusok sa mabibigat na problema. We always come to the point of realization
Lagi kang dumarating sa pagkakataon, hindi pala dapat ako magpadaig. Hindi pala ako dapat problema. Bakit? May El Shaddai akong katulong. Diba? Sabihin mo sa iyong kataling kapatid, tandaan mo yan. Diba? Tandaan natin. Lalo ngayong paglalakbay natin 2024. Kailangan positibo tayo. I-prove natin kay Lord na kahit hinahatak ka ng palabas ng gawain, kahit hinahatak ka na ng demonyo, kumapit ka ng mahigpit dito o sa Lord. Amen ba? Huwag kang madadaig, kumapit ka sa prayer, kumapit ka sa pananampalataya. Yung tipong walang-wala ka na, isa na lang ang alas mo. Huwag kang madadaig. Lumaban ka sapagkat si El Shaddai ang tanging kakampi natin lahat. Amen ba? Being positive influencer, mga kapatid. Yun ang ginawa ko ng pandemya. Kaya nakasurvive tayo. Hindi man tayo nabiyaan ng maraming ayuda, pero biniyaan tayo ng kaligtasan. Biniyaan tayo ng mga material na bagay sa pamamaraan ng Diyos. Kaya hindi ako nagpadaya, palaging positibo ang nasa bibig. Kahit sa Facebook, kahit sa YouTube, lagi kong sinasabi, God is with us. Kahit minsan may lagnat, kahit minsan masakit ang katawan, hindi lumalabas sa bibig natin. Kahit may problema ka, hindi mo binibitawan na daig ka na, kundi ikaw ay nagsabing lingkod ako ni Yahweh El Shaddai. Pagpatunayan natin, lalo sa mga hamon natin. Alam nyo kung minsan inuutot lang tayo ng punong lingkod, pero hindi. Kaya pag mainit, sabihin nyo, huwag sabihin mainit. Pag naiitan ka, sabihin mo, Lord, ang lamig. Kasi it transcends our mind. Meron tayong kapangyarihan. You know what? Sa Old Testament, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. God gave us a dominion. Binigyan tayo ng power ng Lord na magbigay ng pangalan ng mga hayop, ng mga bagay-bagay. Bago nilikha ang lahat nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa Kanya tayo nilikha. At inilagay ng Diyos sa ating mga ang kapangyarihan. Amen ba? Sabihin mo sa kataling kapatid, bakit ka magpo-problema? Bakit ka nalulungkot? Bakit ka madagain? Bakit ka susuko? Nasa iyo naman pala ang kapangyarihan. Lagi niyong tandaan yan, nasa inyo ang kapangyarihan. Nasa atin ang kapangyarihan sapagkat tayo ay anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kahit minsan nagagalit na tayo, nakukontrol niya, di ba? Kasi nare-remind tayo napapaalalahanan tayo na huwag nating panigan ang demonyo. God always reminding us of, huwag kang madaig dyan. Huwag kang patalo dyan. So, courage is empowering. Ang tapang ay nagpapalakas at i-empower. Standing up for what we believe in can be incredibly empowering. Kapag nanindigan ka sa salita ng Panginoon, tiyak ang tagumpay. Pag nanindigan ka sa kalaban ng Diyos, tiyak ang pagkatalo. Amen ba? Kaya tingnan niyo sa gawain ng El Shaddai. Yung mga nanatili niyo, natataka nga kami, talagang si Brother like lahat ang sinabi, pag nasa Amerika, mayayaman ng mga kapatiran, yung mga iba natagraduate na yung mga anak, yung iba pumalin na kahit akala mo tinaninan na ang buhay, yung ibang mga aling nakalaya, ang daming ginawa ang Diyos. Yung makapaglingkod ka ng mahabang panahon, sobrang biyaya. Kasi binigyan ka ng tapang ng Diyos na empower at manindigan sa Kanyang salita. Amen ba? Manindigan tayo na wala ng ibang Diyos. Manindigan tayo na wala ng ibang El Shaddai na pwede mo pang hanapin. Amen ba? It's a chance to grow and become stronger. Kung matagal na sa paglilingkod, pagkakataon na para lumago, pagkakataon na ng ating become stronger. Sabi nga ng punong lingkod, pag nakatakbo ka na ng 5 kilometro,
dagdagan mo ng 1 kilometro. Pag nakatakbo ka ulit ng 1 kilometro, dagdagan mo pa ng 1 kilometro. At habang tumatagal, di mo na iniisip na pagod ka na. Tumatakbo ka na lang, tumatakbo kasi may lakas ka galing sa Diyos. Hindi tayo sumusuko sa mga hamon na ito. Hindi tayo nagpapalay sa mga problema ito, mga kapatid. But, yung tapang na meron ka, gamitin mo para ma-empower ang mga taong nasa palibot natin. Yung tapang na meron tayo, gamitin natin para tayo ay mas lalong matibay. Alam nyo, nung ako ay mag-pray over na rerespakan ako ng evil spirit, doon ako nagkaroon ng panibagong insight. Aba, ganito pala yan. Kung totoo ang demonyo, mas totoo si El Shaddai. Kung totoo sinasabi mo may problema ka, totoo may solusyon. Diba? Sabi nga, walang kumpanya na gumawa ng kandado na walang susi. Amen ba? Kapag nakita mo kandado na walang susi, hindi yung kandado. Kasi walang susi eh. Magiging kandado siya kapag mayroong pang bukas. And there is also in this problem, in this trial in life, bawat bagay, minsan hindi lang natin alam. Kaya nga nandito tayo sa Lord kasi yung hindi mo alam, yung hindi mo kaya, yung hindi mo gusto, yung hindi natin inakot ng ating isip, ay kaya-kaya ni Yahweh El Shaddai. Amen? And the last, living in the light brings happiness. Ang mabuhay sa liwanag ay nagdadala ng kasiyahan. Living in the light of Jesus means living a life of love, kindness, and forgiveness. It's about true happiness and fulfillment. So, kailangan pinagsusunikapan natin. Kung bumagsak ka ng 5 beses, tumayo ka ng 6 na beses. Kung bumagsak ka ng 7 beses, tumayo ka sa 8 beses. Kung hindi pa natin nakakatawad, sunikapan natin magpatawad. Kung medyo meron tayong kunting sama ng loob, bawas-bawasan ang sama ng loob, at hanapin ang prinsipyo ng Diyos, magpatawad, nang sa ganun, magamtan natin ang kasiyahan na galing kay El Shaddai. Kung may mga nag-utang sa inyo na hindi pa bumabayad, kalimutan mo na yan. Ipanalangin na lang natin. Alam nyo na may negosyo kami. Every day, nang bumagsak na yung negosyo namin, araw-araw pa nag-motor, pinapamotor ako na nanay para maningil. Kasi ang utang namin sa KS noon, mga 500,000. Eh yung utang namin, mga 350,000 lang. Alam nyo, araw-araw ako naniningil, yung pati ang mga listahan, mga sapatilan. Kaya wala kaming habol talaga. Sabi ng nanay ko, sabi ni brother ko, na kayong maningil, ibigay niyo na sa kamay ng Diyos. Isinabuhay ng nanay ko, hindi na kami naningil. Alam mo, every week may nagdadalang kalahating sako ng bigas, may pumupunta nagbabayad o unti-unti. Ang totoo ang Panginoon, totoo ang tulong nito. Minsan iniisip natin, nagpapalit tayo, lugi tayo, hindi. Yung taong nagkakawad ay magtatagumpay sa biyaya ng Yahweh siya. Kasi alam mo, yung pera ay ikot-ikot lang naman, di ba? Pag masyado kang pinanghawakan mo yung pera, hindi mo na natili yan. Ang pera, nagiging siyang pera kapag nagamit mo siya. Mayroon kapangyarihan ng pera pag binayad mo, pag ginamit mo, pero habang nasa wallet mo lang, walang kapangyarihan. Higin ba kayo? Minsan gagamitin ko lang yung pagpahamak na pag emergency na. Sabi nga ng isang kawikaan, aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. At habang may buhay ka, huwag kang manamon sa material. Enjoy mo ang buhay na bigay ni Yahweh El Shaddai. At hindi na natin kailangan elaborate ang mga bagay-bagay, yung anong liwanag. Tayo na nakakaalam kung ano talaga ang liwanag.
kung ano talaga ang tama. Huwag na natin saktan pa ang ating sarili, kundi lagi natin hingin sa Lord. Nabigyan mo kami ng liwanag nang sa ganun mapagtagumpay namin ang gusto mo, hindi ang gusto namin. Kaya sa akin ng Bishop Bacani, Lord, panalangin natin, bago humingi tayo ng mga panalangin, hingin natin ng importanteng panalangin, nabigyan tayo ng masayang buhay, makapagtagumpay sa mga problema, at maging mabuting lingkod ng Diyos. Remember the gospel. Gospel is called the good news. For a reason, it's a message of love, hope, and redemption. Tinugusta ng Diyos sa kahirapan. Harapin mo ang iyong katabi. At seryoso mong sabihin, kapatid, ito ang tandaan mo ngayong gabi. Sa huling katapusan ng gawain yung taon. Ito yung tandaan mo. Tinugusta ng Diyos sa kahirapan, sa kaguluhan, sa karamdaman, sa kahirapan ng loob, sa anumang itinan ng halaman, sa pag-isisilang ng Panginoon para sa kabutihan ng loob na binigay niya sa akin. At yan ang babaon natin pagdating ng taon. Amen ba? Praise ka natin ng Panginoon. At tayo po ay tumayo na sa oras na ito. And Merry Christmas everyone. Awitin natin ang Maghari Ka, O Diyos. Praise God.
Pagpunang buhay namin, baguhin mo, Panginoon. Pagpunang aming isip, baguhin mo, Lord. At ang kalooban mo, ang liwanag mo, ang siyang aming kagaling. Ngayong taong lilipas at ngayong taong darating. Pagpalain mo ang aking mga kapatid sa kanilang mga prayer request ngayong gabi. Ang kanilang kahilingan sa darating na Pasko, sa kanilang pamilya, sa aming sambahayan, sa mga taong humingi sa amin ng kanilang. Dalangin ko, Lord, na kaming lahat ay answer prayer na sa gabi nito at sa darating na taon ng aming buhay. Panginoon, pagpalain mo ang physical na kalalagayan ng aking mga kapatid na naglilipot sa gabi nito sa kanyang buhay, mula niya ang pakailangan sa pangalan ni Jesus. Sabihin niyo, yes, Lord. Yes, Lord. Answer prayer kami. Amen. Sa ngalan naman, ang inakos ko sa namin. Happy New Year at Happy Christmas. Merry Christmas pala ulit. Merry Christmas. Thank you po.